Mga mahal na kapatid, minsan pa ay pag-aaralan natin ang mga salita ng Panginoong Diyos. Nagtitiyak ko na marami sa inyo ang nakakaalam tungkol sa tinatawag na surprise rally na isinagawa ng ilang mga kaanib sa iglesia na inorganisa ng kanyang mga leader at yun ang siyang sabi nga sa English ay talk of the town, trending na trending sa social and mainstream media at ang dahilan dahil sa napakasamang idinulot nito sa buhay ng nakararami lalo na sa Metro Manila at sa kanilang kabuhayan. Ngayon, binanggit ko kanina yung salitang iilang mga kaanib kasi mapapansin ninyo na ayon sa mga reports nung unang araw ng rally ay merong 10,000 na dumalo. Nung ikalawang araw, kumonte, nasa mga 8,000 na lang. At nung ikatlong araw, nung lumipat na sila ng venue doon sa Liwasang Bonifacio o Freedom Park, na malapit doon sa Loton, ay naging halos 1,000 na lang o maaaring kaunti pa. Na kaya nga agad-agad pa nga na natapos yung rally na yun. Ngayon, yung bilang na yun, mga kapatid, kung iahambing natin sa talagang bilang ng mga kaanib sa iglesia na tinataya na halos 3 milyon, ay kaunti lang yun, iilan lang yun. Hindi po ba? At ang totoo, kung iisiping mabuti, kung 10,000 at sabihin na natin, doblehin na natin 20,000, yun hindi na kailangang mag-anyaya ka pa sa ibang mga lokal o sa mga probinsya magdala o maghakot ng mga kapatid. Sapagkat 2 lokal lang o kaya 1 lokal nga lang doon sa Quezon City, halimbawa yung lokal ng Central, ay sapat na para makapag-provide ng ganong karaming bilang. Pero nakikita natin na kakaunti na ang dumalo. At yan, sa paningin ng marami, ay nangangahulugan na unti-unti nawawala yung hawak o impluwensya ng mga nangunguna sa iglesia sa mga kaanib. O kaya naman ang mga kaanib ay unti-unti nang nadidilat ang kanilang mga mata at nakikita kung ano ang nangyayari at mga pagbabago pagdating doon sa paraan ng pangunguna sa iglesia. Nagpapasalamat na lang tayo sa Panginoong Diyos. Opo, nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat sa kabila ng unti-unting pagkawala ng pagtitiwala ng marami sa kasalukuyang pamunuan ng iglesia, ay hindi pa rin nawawala ang kanilang pagtitiwala sa Diyos, yung kanilang pananampalataya sa kahalagahan ng iglesia at kahalagahan ng katotohanan o ng mga doktrina na kanilang tinanggap. Marami sa kanila na mamalagi pa ring matatag, bagamat nananahimik. Yung binabanggit na surprise rally, alam natin ay nagparalyze doon sa traffic, yung takbo ng trapiko sa EDSA. Alam naman natin na yung EDSA ay pangunahin at pinaka-busy na lansangan o daan sa buong Pilipinas. At yan ay nagbunga ng tinatawag na massive gridlocks kahit doon sa ibang bahagi ng Metro Manila. Ngayon, maraming nagsasabi at naiisip nila at ito ang pinag-uusapan, yun daw ay sinadya ng mga nangunguna sa iglesia na magkaroon ng napakabigat at napakalaking problema
Katunayan niya na yun ay sinadya, yung ginawa nilang biglaan, sneaky palihim, tapos pagpaparada ng mga sasakyan doon sa EDSA, na bawal yun, labag sa batas yun doon, at yung pangang sa bandang huli, ang ginawa ng ibang mga bus, lalo na yung 4 na bus ng New Era University, ay inihambalang, pahalang dun sa EDSA para wala nang makadaan. Yan ang katunayan anyang sinadya ng mga nangunguna. At dahil doon, alam naman natin na napakarami. Hindi natin matiyak kung ilang libo o libo-libo ang na-stranded na mga commuters, gumastos ng napakalaki pagdating sa gasolina, naubusan, napagkamahal-mahal pa naman ng gasolina ngayon sa Pilipinas. Nawalan ng pagkakakitaan o hindi nakakuha ng sweldo, lalo na yung mga arawan. Ano po? At maging yung mga establishmento doon ay hindi kumita. Kaya nga ang sinisigaw ng iba yan na niya ay isang uri ng economic sabotage. Hindi lang yan. Marami ring mga estudyante ang hindi na nakapasok sa eskwelahan para kumuha ng mga nakatakdang eksaminasyon nila. Meron pang mga report ng harassment sa mga dumadaang iba. Gaya noong isang, ito nakita ko mismo sa television, isang motorcycle delivery rider na hinaras ng mga nagrarally at kinuha pa yung susi ng motorsiklo at nung sumasagot na yung nagmamaneho, yung rider, ay pinagbantaan pa, dinig na dinig yun, na sabi, salita ka pa ng salita, pag nagsalita ka pa, mamamatay ka na. Sa makatwid, yan ay kitang-kita ng napakarami sa Pilipinas sapagkat televised yan Ibinabalita yan Hindi lamang yun, mga kapatid. Merong, sabi nga ay, nabanggit ko nga yung pinagbantaan na mamamatay, yung tungkol sa namatay, meron ding napabalita na isang buntis na namatay, pati na yung nasa sinapupunan niya sapagkat naipit doon sa traffic. Ano po, hindi na nakarating agad doon sa ospital. Gayon din naman, merong 7 policemen na nasaktan at sinadyang sinaktan yung iba. At ang isa pa nga ay isang policewoman na halos masagasaan, maipit noong bus ng New Era University na ang nagmamaneho, siyempre, ay isang kaanib sa iglesia. Ang kanilang ginawa, mga kapatid, ay nagpaalaala sa marami. At lahat naman yan, nasa balita, sa mga stream media, sa social media, nagpaalala noong pagrarally ng ilang araw na ginawa ng iglesia noong Agosto, bandang huling bahagi na ng Agosto, taong 2015. Na yun, nagrally sila, nagsimula doon sa DOJ, Department of Justice, at pagkatapos ay pumunta sila doon sa EDSA na nag-create din ng ganyang klase ng commotion at mga problema. Sinisigaw nila yung tinatawag daw na separation of church and state. Mga kapatid, bagamat ang intensyon, sabi nga, intensyon ng pagrarally ay niliwanag naman ng kinatawan ng iglesia. Sa television mismo, nagsalita siya na kung ano ang kanilang layunin at kung sino yung kanilang sinusuportahan at ipinaglalaban. Ano po? Pero yung kanilang ginawang pagrarally, ang layunin nila para makatawag ng pansin ng marami sa pag-asa na
darami ang magkakaroon ng simpatiya o pagsuporta sa kanilang nilalayon. Pero kabaliktaran po ang ibinunga. Gaya ng ating nalalaman, kinukutya ngayon muli ang iglesia, minumura, sabi nga isinusuka ang iglesia. Maraming nagsasabi, noong araw niya, natatandaan namin, maayos naman ang iglesia. Kaya yung malinis na imahe ng iglesia ay naging napakarumi na sa paningin ng mga tao. Sabi ko nga kanina, nakasusuka sa palagay ng iba, sa pakiramdam ng marami. Kaya iyan ay nakasasakit sa atin ng damdamin, mga kapatid. Kaya natin nababanggit ito. Sapagkat mahal natin ang iglesia. Yung iglesia na alam nating pinaghirapan, unang-una ng ating Panginoong Kristo. Pinaghirapan ng sugo ng Diyos sa mga huling araw. Pinaghirapan ng kapatid na Iranyo Manalo at pinaghirapan natin. Gayunpaman, kung binabanggit ba natin uli itong mga nangyaring ito, bagamat alam na ninyo itong mga nangyaring ito, ay hindi ang layunin natin, mga kapatid, ay para magbigay ng komento sa kanila namang layunin. Hindi yun ang ating pupunteriyahin o sisilipin. Ano po? Ipaubaya na natin sa hukuman yan. Ipaubaya na natin. At higit sa lahat, ipaubaya na natin sa Panginoong Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang tunay na hukom, makatarungang hukom, at lahat ng bagay nakikita niya at iahayag niya sa takdang panahon. Kaya hindi tayo magsasagawa ng ating judgment sa iba. Kung karapat-dapat ba na maparusahan yung kanilang ipinagtatanggol o kanilang sinusuportahan, yung taong tinawag pa nga nila sa kanilang rally na sugo ng Diyos. Isipin niyo, mga kapatid, ilang ulit yun. Yung isang nagsalita sa rally, ang refer nila ron sa pinagtatanggol nilang yon, sinusuportahan nila, siya niya'y sugo ng Diyos. Meron lang mga karugtong yun, pero ilang ulit na binanggit na sugo ng Diyos daw. Ano po? Hindi yun ang ating pag-uusapan kung guilty yun o hindi. Ano po? Pabayaan na nga natin yun sa korte. At lalo na, higit sa lahat, sa ating Panginoong Diyos. Nasa Biblia naman yun eh. Gaya nung nasa Awit, Kapitulo 17. Ngayon, punta na tayo dito sa ating pinakaleksyon. Ano po? Bagamat babanggitin ko ulit na yung mga dumidepensa sa ginawang pagrarally, ang kanilang katwiran, karapatan namin yan eh. Ginagarantiyahan ang karapatan namin, yung tinatawag na right to freedom of assembly at maging freedom of expression. Ang hindi o kaya naman nalilimutan ng iba, yung freedom of assembly na tinatawag, mayroong, bagamat yan ay isang karapatang ibinigay sa mga tao, mayroong mga batas, may mga tuntunin na nakapaikot dyan, mga kapatid, na kailangang sundin ng tao. Halimbawa, magrarally ka, doon sa EDSA, talagang tuntunin yung kumuha ka muna ng permit. Ano? At kaya naman pinakukuha yung permit, para sa ganon, masiguro ng gobyerno, ng mga taong gobyerno at ng mga may kapangyarihan na magiging maayos yun sa kapakanan noong mga nagrarally at ng iba pang mga mamamayan. Walang kasiraan, walang perwisyo na ibubunga ang kanilang pagrarally. Ganun pa man, ang sinasabi ng iba, karapatan namin yan. Karapatan namin yan. Ngayon, puntahan natin mga kapatid, malaya kami eh. Yan isang bahagi ng kalayaan ibinigay sa atin, sabi nila. Ngayon, pag-usapan po muna natin, yun po bang kalayaan? Yan ba ay talagang karapatan ng tao? At tanungin natin mula sa Biblia,
Sino ba ang unang nagbigay ng kalayaan? Babasahin ko po dito sa Genesis sa 2. Ang talata ay 16 hanggang 17, ganito ang nakasulat. At iniutos ng Panginoong Diyos sa tao na sinasabing sa bawat punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka ng may kalayaan. Datapwat, sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang ikaw ay mamamatay. Alam ko pong alam na alam ninyo ito. Ang Diyos ang nagbigay ng kalayaan sa tao. Ibinigay na agad niya yan sa unang tao pa lang. Ang sabi nga rito, sinabi niya sa lalaki, sa bawat punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka ng may kalayaan. O dahil ba sa binigyan ng kalayaan, pwede nang kahit ano doon ay kainin? Hindi. Merong pinagbawal. Merong tuntunin. Yung bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan, hindi dapat kainin yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sapagkat pagkakinain yon, walang pagsalaan niyang ikaw ay mamamatay. Sa makatwid, pagka hindi mo sinunod yung batas tungkol sa kalayaan, ang ibubunga nun kapahamakan o kamatayan. Kaya nga, kung babalikan natin yung rally na ginawa ng iglesia, anong ibinunga nun? Sapagkat hindi nila sinunod yung batas na kumuha muna ng permit. Yun na nga, kaguluhan, galit, poot, minumura ang iglesia, napasamang lalo ang iglesia. Hindi po ba? Oh. Kaya kapag pinapractice o sinasagawa ang kalayaan, ano ang dapat ikonsidera ng mga tunay na lingkod ng Diyos? Halimbawa, ng iglesia. Ang babasahin ko po naman dito sa unang Pedro 2:16 hanggang 17, ganito ang nakasulat. Nagaya ng kayo'y mga laya. Pansinin niyo yan. Nagaya ng kayo'y mga laya, at ang inyong kalayaan ay hindi ginagamit na balabal ng kasamaan, kundi gaya ng mga alipin ng Diyos. Igalang niyo ang lahat ng mga tao, ibigin niyo ang pagkakapatiran, mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. Dito, napakaliwanag. Kayo anya mga laya. Pero yung inyong kalayaan, huwag niyong gagamitin sa kasamaan. Huwag niyong gagamitin sa kasamaan. Kung merong makasasama sa tao, huwag mong gamitin yung kalayaan na yun. Ang totoo, alam naman natin yun eh. Halimbawa, nasa isang lugar ka na malaya. Dito halimbawa sa Amerika. O doon halimbawa sa Pilipinas. Kung nasa Hong Kong ka, saan man, malaya eh. Pero porket malaya ka ba? May nakita kang isang tao nasa lubong mo. Yung isang tao na siguro ay kinaiinisan mo o nakaaway mo nung una, susuntukin mo na lang agad. Hindi mo gagawin yon. Pag tinanong ka, ay sasabihin ba, malaya ako? Pa hindi. May mga batas eh. Ayun nga, nagrally, kailangan sana may permit. Kung hindi, magagamit mo yun sa kasamaan. Masama yun eh. Pagka ganun. Anumang bagay na labag sa batas, ano po, batas ng tao, lalo pa nga at labag sa batas ng Panginoong Diyos, yun ay kasamaan. Yun ay masama. Kaya, hindi dapat gawin ng iglesia. Sa halip, ano ang dapat na laging isinasaisip at ginagawa ng iglesia pagdating sa kapakanan ng tao? Pakinggan ninyo. Dito po sa Pilipos, sa 2, ang talata po ay 4. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa iyong sarili,
Napansin po ninyo, hindi dapat maging makasarili ang iglesia, ang isang kaanib sa iglesia, ang isang namiminuno sa iglesia. Ang sabi ng Biblia, pag malasakitan din ninyo ang kapakanan ng iba, tandaan natin, hindi lang sila o hindi lang tayo ang tao sa mundo. Hindi lang tayo ang mamamayan. Hindi lang tayo ang may karapatan. Ang sabi rito ay pagmalasakitan din natin ang kapakanan ng iba, hindi lamang yung kapakanan ng iyong sarili. Yun kapakanan lang ng isang tao. Sipin nyo, kapakanan lang ng isang tao. Piperhisyuhin na ang napakarami. Siguro kung mapiperhisyo lang nila ang buong Pilipinas, ginawa nila yun. Ngayon, bakit natin natitiyak na yung kanilang ginawang yon ay hindi ayon sa Biblia, kundi labag sa nakasulat? Pakinggan ninyo mga kapatid, kung ano ang tagubilin at utos ng Diyos dito sa unang Pedro sa 2:13 hanggang 14. Ito po. Kayo'y pasakop sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon, maging sa hari na kataas-taasan o sa mga gobernador na sinugo niya sa paghihiganti sa nagsisigawa ng masama at sa kapurihan ng nagsisigawa ng mabuti. Sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga taong palalo. Meron pong utos ang Diyos At ito, alam na alam ng sentral ito, mga kapatid. Alam na alam. Nasa doktrina ito Na lagi itong naiaaral noon. Ewan ko lang kung naiaaral pa ngayon. Anong sabi? Pasakop kayo sa bawat palatuntunan ng tao, alang-alang sa Panginoon. Isipin nyo, palatuntunan ng tao. Sino yung tao na yun? Gaya niya ng hari o gobernador. O, sa makatid, yung mga nangunguna sa gobyerno. Alang-alang anya sa Panginoon. Bakit alang-alang sa Panginoon? Utos ng Diyos yun Pasakop tayo. Di po ba? Sabi nga ni Kristo, ibigay kay Cesar yung para kay Cesar, ibigay sa Diyos yung para sa Diyos. Sa mga tuwid, dapat napasakop sa palatuntunan. Ang isang palatuntunan nga, kumuha ka ng permit. Napakadali naman gawin yun. Kung maganda ang layunin mo at wala kang layuning masama, susunod ka ron. Sapagkat yun, hindi lamang ang ibang taong napoproteksyonan, kundi mismong yung mga kapatid mapoproteksyonan. Kasi baka merong may manggulo ron, walang nagbabantay. Pero kung humingi sila ng permit, maglalagay ang gobyerno ng magbabantay. Di po ba? Oh. Hindi lamang yun. Kapag ka walang permit, anong binubunga? Kaguluhan. Maaaring hindi kaguluhan na merong nagpatayan doon. Bagamat nabanggit ko na nga kanina, may mga nasaktan, may mga pinagbantaan, may mga na-stranded. Talagang naging magulo. Ano po? Pero ayon sa Biblia, ano ba ang isa pang dapat na isaalang-alang para sa ganun ay hindi maging magulo ang anumang ginagawa ng iglesia? Binabanggit ko na pong iglesia dito sa unang Korinto 14:40. Datapwat, gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Pansinin niyo, gawin ninyo ang lahat ng may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Sabi nila, karapatan naming mag-rally. Ang sabi ng Biblia, gawin ninyo na may karapatan. Talagang dapat. Paano ka magkakaroon ka ng karapatan? Kukuha ka ng permit. Bakit? Sapagkat utos din may kaayusan. Pag wala yun, walang kaayusan. Di ba? Yun ang nga binunga. At kung babasahin pa natin dito rin sa kapitulong ito, sa talatang 33, itong nakasulat.
sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Sa makatwid, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi Diyos ng kaguluhan. Kung ganon, ayaw ng Diyos yung magulo. Ayaw ng Diyos yung nakagugulo. Ayaw ng Diyos yung manggugulo ka. Ayaw ng Diyos yung gagawin mo yung bagay na labag. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kapayapaan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Kailangan ho naming mag-rally. Kasi ang mga nakikita naming mga pinuno, hindi na tayo babanggit kung anong side yung pinuno na sinutukoy nila, hindi po maayos. Hindi po maayos sa tingin namin. Alam nyo kasi, nasa paningin ng tao yan eh. Maaaring sa tingin ng iba, hindi maayos ito, pero sa tingin naman ng iba, maayos ito. Naalala ko tuloy, yung malimit sabihin noon ng KRD, kapag ka sinasabing pagdating doon sa mga binoto, bakit ito nating ibinoto itong masama? At sabi nga ni KRD, o sige, ituro mo nga sa amin kung sino mabuti dyan. Pero balikan natin ito, ano po, paano kung sa tingin mo'y masama? Paano kung sa tingin natin ay hindi nagagawa yung pananagutan? Dahil ba ron, makikigulo na tayo? Pakinggan ninyo ang pahayag dito sa unang Timoteo, sa 2, ang mga talata ay 1 hanggang 3. Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaral ko na manaing, manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo mabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Baka itong nalilimutan nung sentral. Ano po? Mayroong tagubilin. Sabi nga ng mga apostol, una-una sa lahat ng mga bagay anya, iniaaral ko na manaing kayo, manalangin, patungkol sa lahat ng mga tao. Sinong kabilang dun sa lahat ng mga taong yun na dapat nating ipanalangin? Ang sabi dito, yung mga hari at yung lahat ng mga nasa matataas na kalagayan o mga pinuno. Di ba? Yung mga nangangasiwa ng bayan, nangunguna sa bayan. Kailangan ipanalangin sila. Para ano? Para tayo anyang lahat ay mabuhay na tahimik, payapa, at may kahusayan, at may kabanalan pa. Pag ginawaan niya natin yan, ito'y nakalulugod sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Kaya, natatandaan ko tuloy, at siguro natatandaan pa ninyo, yung isinagawang National Day of Prayer Rally, na isinagawa noong, tandang-tanda ko yun ika-16 ng Nobyembre taong 2001. Sapagkat noon ay nagsama-sama ang iba't ibang relihiyon na doon sa Luneta para magsagawa ng panalangin para sa ikabubuti ng bayan. Pumayag ang namamahala. Ang namamahala pa noon, ang kapatid na Iranio G. Manalo. At nagkapalad naman ako na sinabihan niya na ikaw ang pumunta. Kaya hindi ko malimutan yung petsang yun, mga kapatid. At yun ang ginawa. Nanalangin. Hiningi sa Panginoong Diyos kung anong ikapapayapa ng bansa. Nagkataon na nawala yung pinuno noon ng bansa. Yun ang pasisiguro ng Panginoong Diyos para mapayapa ang bansa. Yung iba kasi nalilimutan yun
Sabi nga inilalagay nila sa kanilang kamay yung mga gagawin. Nasa isip nila, ay kami gagawin na natin ito, kaya natin ito. Tayo na ang gagawa mismo nito. At yun, pinaalala namin sa inyo, mga kapatid. Dahil baka meron pong iba sa inyo na masyadong pinanghahawakan na yung tao. Nagiging panatiko na doon sa tao. Sa pagsasanggalang doon sa tao. Alam nyo kasi pagka naging panatiko, nagibubulagan hindi mo na makikita yung mali. Wala ka nang makikitang mali doon sa taong pinagtatanggol mo. Sa tingin mo na lang, mabuti yung taong yun. Kaya nga kung natatandaan niyo yung isang pinag-aralan natin nung nakaraan, dapat tinitimbang nating mabuti ang lahat ng mga bagay, yung mga naratibo, bago ka maniwala sa sinasabi ng iyong isipan. Napag-aralan mo munang mabuti. Titingnan mo yung both sides. Sabi nga, yung bawat naratibo na binibigay. Ano po? Pero sabi ng Biblia, ang pinakamagandang gagawa natin, ipanalangin natin. Ipanalangin natin. Anong ilan sa atin dapat isama sa panalangin? Anong ilan sa mga dapat nating ipanalangin patungkol sa mga namiminuno? Ito po, sa Kawikaan, ganitong nakasulat sa 28:1-2. Tumatakbo ang masama kahit walang humahabol. Ngunit, panatag ang matwid, ang katulad ay leon. Kung ang bayan ay magkasala, maraming gustong mamahala. Ngunit kung matalino ang namumuno, malakas at matatag ang bansa. Ito ang ilan sa dapat nating ipanalangin. Tungkol sa mga namumuno. Anong sabi ng Biblia? Kailangan anya na ipanalangin natin, hilingin natin na sila ay maging matalino, malakas, maaasahan sa makatwid. Matuwid, yun pa ang sabi ng Biblia. Sa makatwid, sana po, gawin mo silang matuwid. Makita nila kung ano talaga ang pangangailangan ng bayan. Nagawa ba yun ng iglesia? Bukod yan, ano pa ang ilang dapat nating hilingin para sa mga namiminuno? Dito naman sa awit, sa 72:1-5, pansinin nyo. Turuan mo po ang haring humatol ng makatwiran sa taglay mong katarungan, O Diyos. Siya'y bahaginan ng matuwid na tuparin tungkulin sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain itong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, mga nangangailangan, pag-ukulan ng paglingap, at ang nang-aapi ay lupigin at ibagsak. Nawa sila ay maglingkod, silang lahat mong hinirang, sapagkat araw sumisikat hanggat buhay sumisilang. Ito dapat hilingin natin. Hilingin natin sa Panginoong Diyos na yung mga nangunguna ay humatol ng makatwiran. Humatol ng may katwiran. Na bahagi na ng Diyos ng karunungan sila. Para sila maging matuwid at tuparin nila ang kanilang tungkulin sa bayan. Lalo na para sa kapakanan ng mahihirap. At nawa niya ang lupain. Ang bansa ay umunlad at managana. Magharian niya ang katarungan sa lupain nitong bansa. Pananalangin yan Mahihiling yan sa Panginoong Diyos. Lalo pa nga kung sumasampalataya ang iglesia na sa bansang Pilipinas nandoon ang bulto ng bayan ng Panginoong Diyos. Bakit hindi nila mahihiling yun sa Panginoong Diyos? At ano pa?
ang isasama dapat sa panalangin. Na sana niya ang bayan ng Diyos, ang mga hinirang, ay laging makapaglilingkod sa Panginoong Diyos. Hanggat araw ay sumisikat, hanggat buwan ay sumisilang. Ibig sabihin, habang panahon, makapaglingkod ang bayan ng Diyos. Bakit po ganun? Meron kasing mga pinuno na masama eh. Naalala ko sa panahon yung tinatawag na Cuenco Bill ba yun? Na ang sabi ay ituturo daw ang relihiyon sa lahat ng eskwelahan, both private at public na mga paaralan. Pero yung sinasabing relihiyon, yung relihiyong Katoliko, ang ituturo. Oh, meron ganun eh. Nagiging hadlang. Nawa, yun anyang pinuno, ipanalangin natin na hindi maging hadlang. Wala pa naman akong naririnig ng mga pinuno, sino man sa magkabilang side, na hinahadlangan ang iglesia pagdating sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Sinisira ang paglilingkod sa iglesia. Ngayon, puntahan natin isang bahaging napakahalaga dito sa ating leksyon. Dahil sa nangyayaring yan sa iglesia, kumbaga sa kuwan ang takbo parang train na nadidiskaril. Ano po? Merong mga nagtatanong, anong dapat nating gawin? Lalo na sa ating mga kapatid. Kawawa po yung ating mga kapatid. Nakita ko po niya doon sa rally. May mga in-interview. Tinatanong, bakit kayo narito? Ano layo ninyo mag-rally? Ang iba niya, ang sagot, hindi nila alam. Kaya ang sabi na lang, magkakapilan ho. Ano pa yung sagot ng iba? Walang sasagot. Ano pa yung sagot ng iba? Kung ano-ano lang. Hindi masagot. Kawawa po. Sa Makatwid, nagpuntahan sila ron nang hindi nila alam talaga kung ano yung kanilang ipaglalaban. Kaya nung marinig nila, yung tao na ipinagtatanggol at tinusuportahan ay sugo ng Diyos, medyo na alibadbaran yung marami. Unti-unti umiskierda na. Yun ang dahilan, mga kapatid. Pero, anong dapat natin gawin sa ating mga kapatid? Hihikayatin na ba natin silang lumabas sa iglesia? Yung ba sasabihin natin, magsilabas na kayo dyan, iwan nyo na yan. Takbuhan nyo na yan. Wala nang pag-asa yan. Ganun po ba? Sumama na kayo sa amin. Sumama na kayo sa ibang reliyon. Ganun po ba? Pakinggan ninyo. Sana matandaan nila lahat ito at maisagawa nating lahat. Kolosas 1:9 hanggang 11. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Ito ang dapat nating hilingin sa Panginoong Diyos patungkol sa iglesia, patungkol sa ating mga kapatid, at patungkol na rin sa ating sarili. Ano yun? Idalangin natin sa Diyos na ipaunawa niya sa ating mga kapatid ng lubusan kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun ay ipanalangin natin. Sana Ama, maunawaan ng aking mga kapatid kung ano talaga ang gusto mo, kung ano talaga ang kalooban mo. Mabigyan sila ng kaurungan at pangunawa para sa ganun matuto silang mamuhay ng karapat-dapat at kalugod-lugodan niya sa Panginoon. Kasi baka ang pamumuhay na nila hindi nakalugod-lugod sa Diyos. Ano ba ang kalugod-lugod sa Diyos? Yung pagsunod.
baka hindi na nila nasusunod. Kung sa baga naman sa atin, baka rin tayo hindi na nakasusunod dun sa mga kalugod-lugod na bagay sa Panginoong Diyos. Ano pang dapat nating hilingin? Hingin natin sa Panginoong Diyos. Idalangin natin na patatagin niya tayo. Patatagin ang ating pananampalataya. Patatagin din ang kanilang tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Alin yung dakilang kapangyarihan? Yung Espiritu Santo. Masakit lang. Kaya siguro nagkakaganon yung mga kapatid natin, hindi na nararanasan yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Salamat na lang sa Diyos, naaawa siya sa atin. Pinadarama pa rin niya ang kanyang kapangyarihan. Anong layunin? Anong dahilan? Sabi nga sa binasa natin, upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Hilingin natin sa Diyos yun. Panalangin natin ang iglesia. Panalangin natin ang ating mga kapatid. Sabihin natin sa Ama, Panginoon, maawa ka sa kanila. Ipaunawa mo sa kanila kung anong iyong kalooban. Ipaunawa mo sa kanila at ipakita mo sa kanila kung anong dapat nilang makita. Pero hindi sa paraan na mawawala sila sa pananampalataya. Hindi sa paraang sila'y tatalikod sa iyo. Kundi kung anuman yung ipakikita mo sa kanila at ibibigay mong pagkaunawa sa kanila ay magdudulot sa kanila ng pagtitiis at pagtitiyaga sa lahat ng mga bagay na kanilang nararanasan, lalo na tayo. Matiis natin yung lahat ng bagay na nangyayari. Gaya nga ng malimit naming masabi sa inyo kung minsan, naiinip tayo. Minsan nagagalit tayo. Minsan meron na tayong gustong gawing mga hakbang. Pero huwag niyong kalilimutan yung manalangin, mamalaging nanalangin. Sabihin natin sa Panginoong Diyos na, Diyos ko, dagdagan mo po ako ng pagtitiis. Ulitin ko lalo na yung ating mga anak ng pagtitiis sa mga nangyayari ngayon para pagdating ng araw, magtamo tayo ng kaligtasan. Makita natin na maayos na ang iglesia. Huwag tayong mawawala ng pag-asa, mga kapatid. Huwag. Bayaan natin yung iba kung hindi na talaga mapipigil sila. Pero pagdating sa atin, matuto tayong magtiyaga. Panghawakan natin yung aral. Yung aral na ibinigay ng Panginoong Diyos. Yung mga tuntunin ng Panginoong Diyos na dapat mangyari sa ating buhay. Sa ganun, kaaawaan niya tayo. Papatnubayan niya po tayo. Tumayo kayo at tayo'y mananalangin. Ama, naming Diyos, dakila ka po, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat ng marami sa mga katotohanang nahayag sa amin sa araw na ito. Salamat po sapagkat sa kabila ng kasalukuyan naming kalalagayan at katatayuan, pinagliliwanag po pa rin ang aming isipan. Gayunpaman nalulungkot ang iyong mga anak dahil sa nakikita naming nangyayari sa iyong bayan. Kung papaanong naliligaw ang marami, kung papaanong pinasusunod sila sa mga bagay na hindi nararapat, na halos magbunga ng kanilang kapahamakan. Amang Diyos, makita sana namin ang lubos mong pagkilos. Kung sa bagay, daman-daman naman namin, sinasagot mo ang aming panalangin. Binibigyan mo kahit unti-unti ng liwanag ang isipan ng marami. Nakikita nila kung anong mga mali. Sana, wag lang silang maliligaw. Wag silang bibitiw sa iyo, Panginoong Diyos. Wag nilang bibitiwan ng tamang aral.
Gaya rin ang aming ginawa na sa kabila ng maraming pagsubok na ang iba sa amin ay tinakwil ng aming mga kapatid, ng aming mga mahal sa buhay. Pero nagpapatuloy kami sa pagtatapat sa iyo. Naglilingkod pa rin kami sa iyo. Tinataguyod pa rin namin ang mga aral na aming tinanggap na walang alinlangan na siyang katotohanan. Kaya Panginoon, basbasan mo po ang iyong iglesia kung kinakailangan na mawala ang mga taong masasama. Ikaw na ang bahala sa kanila, O Diyos, para sa kapakanan ng mga nagnanais pang maligtas. Alam mo po ang damdamin ng marami pa. Nagtitiis nga lang sila sapagkat mahal pa rin nila ang iglesia. Alam nilang iyon ang paraan ng kanilang kaligtasan. Gayunpaman, Panginoon, merong ibang halos makabitiw na. Sana po ikaw ang humawak sa aming lahat. Maging matatag kami sa pananampalataya. Jesus na aming Panginoon, pakialaala ang aming mga panalangin. Pakihiling mo sa Diyos na nawa ganap ng ipagkaloob ang aming mga ipinagpapanata, lalo na po ang ikaayos ng iyong iglesia. Wala namin kaming alinlangan sa pangako mo at sa pangako ng Ama, sa mga hula na aming tinanggap, na ang iglesia ay bayang hindi pinabayaan. Alam namin, makikita namin ang lubos na katuparan nun sa kabila ng mga nangyari na at nangyayari pa. O Diyos, nakikiusap kami sa iyo. Alalayan mo na lang kami, basbasan mo kami sa araw-araw ng aming buhay. Dagdagan mo kami ng pananampalataya. Ikaw na rin po ang bahala sa aming mga pangangailangan. Ikaw na rin ang magpagaling kapag mayroon kaming mga sakit. Magbigay ka po ng lunas pagka mayroon kaming mga suliranin. Pagka nanghihina na sa pananampalataya, yakapin mo kami at itaguyod mo pa rin kami hanggang sa makarating kami sa iyong piling. Ama, lubos na ang aming tiwala. Dininig mo na ang aming panalangin. Pinatawad mo na ang aming mga kasalanan. Sa pangalan po ni Jesus, aming tagapagligtas.